Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, kinausap nga itong si Sakuragi at ang kaklase nito kung sino ang una nang gugulo sa kanilang klase. Agad naman sumingit ang isa sa mga kasamahan nila. Din, ako po ang patunay. Nakita ko kung paano sinuntok ni Sakuragi si Marco sa room kanina nang mapadaan kami. Ani ni Rico na nakapagpasinghap sa mga kasamahan. Natawa naman ang grupo ni Marco sa sinabi ni Rico at kung ano-ano mga mayayabang na salita ang sinasabi. Yari ka na ngayon, ang yabang mo ah. Lagot ka ngayon. Saad ng isa sa mga kasamahan ni Marco. Sinuntok? Alam mo ba kung ano ang pinagmula ng away nila? Kung bakit siya nasuntok ni Sakuragi? Tumango naman si Rico. Opo din. Nalaman ko po kasi nila na may nobya si Sakuragi at nabuntis ito. Ang balak ni Marco, isama si Ace para puntahan yung nobya ni Sakuragi at gawa ng hindi maganda. Pagbigay detalyeng saad naman ni Kaoro. Napanganga naman si Marco sa sinabi nito. Abat, bakit mo naman kailangang sabihin iyon ha, Marco? At talagang binalak mo pang puntahan. Wala ka na bang kadala-dala ha? Ilang beses ka nang dinala dito pero hindi ka man lang natuto. Gusto mo ba sa pagkakataong ito, ipa-expel na kita? Galit na sigaw ni Din kay Marco. At ikaw naman Sakuragi, bakit naman kailangang umabot pa sa pisikal kung pwede mo namang kausapin ng mahinahon? Pagak na natawa si Sakuragi sa sinaad ng Din na imposible. Mahinahon? Sa tingin niyo po ba makikipag-usap ang mga yan ng mahinahon? Kung sa simula't simula ayaw na nila sa akin at ugali din nilang mambuli. Kaya ko naman talagang magtimpi eh. Ang kaso, dinamay nila ang girlfriend ko na wala namang kinalaman dito. Sa oras talaga na malaman ko na may nangyari sa nobya ko, sisiguraduhin ko na mawawala sa akin ang buong pamilyang gugulo sa kanya. Mark my words. Anas ni Sakuragi na tiningnan si Marco na may pagbabanta. Huminahon ka iho. Ano ba ang gusto mong mangyari? Papuntahin ko ba ang mga magulang nila? O 2-week suspensions? Pero ipangako mo na wag mo itong ipapaalam sa lulo mo. Nanginginig ang boses na saad ni Din kay Sakuragi. Alam kasi ng Din na kayang-kayang patalsikin at bilhin ni Don Fermin ang buong campus kapag nalaman nito ang nangyari sa apo niya. Personal kasing pinuntahan ni Don Fermin ang Din ng campus kaya sobra na lamang ang takot niya sa oras na malaman nito ng lolo ni Sakuragi. Kahit hindi ko naman ipaalam kay lolo ang mga mangyayari sa akin, nalalaman niya rin naman agad. Saad ni Sakuragi nang umisip pa. At saka, ang gusto ko katahimikan. Iyon lang ang pakiusap ko sa inyo. Ayoko ng gulo at lubayan niyo ang buhay ko habang nag-aaral ako sa eskwelahang ito. Anas muli ni Sakuragi na may malamig na tono. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala sa kanila. Saad ni Din, lumabas naman si Sakuragi mula sa loob ng Din office habang naiwan ang ilang grupo doon. Habang naglalakad sa hallway si Sakuragi, hindi pa rin matapos ang pakikipagtsismisan ng mga estudyante sa tuwing nakikita siya. Kaya lalong nag-aalala si Sakuragi para sa kalagayan ng kanyang nobya. Paliko na patungong room si Sakuragi na makita siya si Hatsumi, Tsukumo, Jun at Sashi na gulat na gulat. Sakuragi! Gulat na puna ni Tsukumo at Hazumi. Bakit? Tanong ni Sakuragi sa mga ito. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na ikaw pala ang apo ni Don Fermin, ang may-ari ng palayan at prutasan? Automatic na naging blanco ang ekspresyon ni Sakuragi nang marinig iyon. Ang hindi niya balak na pagsabi ay nalaman din pala nila. Dahil wala naman akong balak sabihin iyon. Gusto ko lang ng katahimikan. Hindi ko naman nakalain na may ibang makakakilala sa akin dito.
Saad ni Sakuragi sa flat na tono. Tas, imposibleng hindi mo gusto ang atensyon nila. Halata namang gusto mong gulatin ang lahat dahil binubuli ka na eh. Saad ni Jun. Umangil naman si Sokumo at Hazumi sa sinabi ni Jun. Ngumiti naman si Sakuragi sa sinabi ni Jun bago umiling. Hindi naman ako katulad mo na gagawin ang lahat para makuha ang atensyon. Tsaka wala naman akong dahilan para ipaalam kung anong klaseng buhay meron ako. Nisipang Saad, sagot ni Sakuragi bago ito naglakad at nagpasan sila. Ngunit napahinto sa paglalakad si Sakuragi nang hawakan siya ni Sashi sa kamay. Sakuragi, totoo bang may nobya ka na at magkakaanak na kayong dalawa? Nakatalikod si Sakuragi mula kay Sashi. Kaya hindi alam ni Sakuragi kung umiiyak ba ito o malungkot lang. Iba kasi ang tono nito sa karaniwang tonong ginagamit nito habang kinakausap siya nito noon. Humarap si Sakuragi dito bago tiningnan si Sashi ng malumanay. Oo, may anak na kami ng nobya ko. Girlfriend ko na siya bago ako kinuha ng lolo ko mula sa Kanagawa. Paglahad ni Sakuragi na tila proud na proud din dahil nakakangiti siya habang sinasabi iyan kay Sashi. Nagulat na lang si Jun, Hazumi at Sokumo nang yakapin si Sakuragi ni Sashi. Hindi mo ba nakikita na gusto kita? Gustong gusto kita, Sakuragi. Umiiyak na pag-confess ni Sashi kay Sakuragi. Pumuntong hininga si Sakuragi ng malalim bago inalis ang pagkakayakap nito sa kanya. Alam ko, Sashi. Ramdam at nakikita ko naman ang bawat ginagawa mo para sa akin. Pero nakikita lang kita bilang kapatid. Hanggang doon lang. Anas ni Sakuragi na lalong ikinakaiyak ni Sashi. Kwinilyuhan naman ni Jun si Sakuragi dahil sa narinig. Tarantado ka. Alam mo naman pala, pero bakit hindi mo rin siya iniwasan at pilit mo pa rin siyang kinakausap? Bulyaw na Saad ni Jun kay Sakuragi. Dahil siya yung pilit ng pilit na lumalapit sa akin. Sinabihan ko na siya na wala akong gusto sa kanya, pero siya yung nangungulit. Saad ni Sakuragi na tinulak si Jun palayo, kaya nahawakan ito ni Hazumi at Sokumo nang muntik na itong matumba. Kahit na, hindi mo na dapat siya pinaasa. Alam mo naman palang may nararamdaman yung tao sa iyo, pero ikaw itong hinahayaan ng sariling magpaasa. Giit pa ring pakikipagtalo ni Jun kay Sakuragi. Sa ginagawa niya, mas pinapalala niya ang sitwasyon. Dumadami na rin ang mga estudyante na nanonood sa kanila, kaya mas lalong napapasama ang imahe ni Sakuragi sa iba. Huwag mo sa akin ibaling ang galit at pagka-broken hearted mo nang dahil lang sa hindi ka gusto ni Sashi. Balik Saad ni Sakuragi bago muling tiningnan si Jun ng masama. Tama na! Kasalanan ko kung bakit nagkakagulo kayo. Huwag na kayo mag-away. Umiiyak na pakiusap ni Sashi. Umamon naman ang ekspresyon ng mukha ni Jun bago ito nilapitan. Sa susunod, umiwas na lang kayo kung ayaw niyong ma-involve sa gulo ng buhay na meron ako. Saad ni Sakuragi bago tumalikod at naglakad paalis sa napakaraming tao na nakapalibot sa kanila. Ang sama pala ng ugali ng Sakuragi na to. Akala ko pa naman mabait at hindi katulad ng ibang lalaki na nambubuli dito sa loob ng campus. Anas naman ng estudyante na babae. Sinabi mo pa, akala mo kung umasta may-ari ng school? Kung hindi lang naman dahil sa maimpluwensya niyang lolo, hindi siya makapag-aral sa eskwelahang ito. Panggatong naman ng isang babae sa kausap nito at tumatango lang sa sinabi nito. Rinig na rinig iyon ni Sakuragi mula sa mga estudyante. Wala namang dapat siyang pakialam sa mga bulong-bulungan nila, pero pag nababanggit ang pangalan ng importante sa buhay niya, doon nagagalit si Sakuragi. Wala ba kayo magawa sa buhay nyo? At ang manira lang ng buhay ng ibang tao na nakikita nyong paraan para hindi maging boring ang buhay nyo? Malamig at walang ganang tanong ni Sakuragi sa mga estudyante na nagkukumpulan. Bakit? Totoo naman eh. Feeling mo ikaw ang may-ari ng campus para gawin ang lahat ng gusto mo porkit mayaman kayo?
Ngumisi si Sakuragi bago natawa. Oo, mayaman kami. Pero ang isiping may-ari ako ng campus na ito, well, pag-isipan ko, sasabihan ko si Lolo na bilhin ito at nang maging totoo ang hinala nyo sa pagkatao ko. Pangiinis na saad ni Sakuragi sa mga ito. Nanlalaki ang mata ng mga babae at inis na umalis sa harapan ni Sakuragi. Hanggang saan kaya ang pasensya ni Sakuragi upang maprotektahan at ipagtanggol ang kanyang nobya? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin na episode. At sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking munting